Sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi susunod. Mga kaibigan, ang content na ito ay hindi para sa mga guilty na mga tao at huwag papanuurin kung isa ka sa kanila. Dahil sisibakin ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi susunod. Ano ito? Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable din po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama din sila sa pag-iimbestiga. Lifestyle check sa mga opisyal, inilarga na. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw marinig ng isang opisyal na sanay sa luho at katiwalian? Hindi ito ang salitang investigasyon, hindi rin ito ang kamite, kundi lifestyle check. Pero teka, biglang pinainitan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng sangkot sa flood control projects. Simple dahil kung saan may baha, doon din madalas may anomalya. Pero hindi lang ito tungkol sa proyekto, ito ay tungkol sa integridad ng mismong mga opisyal. Mabuti na po yung lifestyle check na ginagawa hindi po sa loob ng agency para makita po, open naman po sa public ang ating gagawin na lifestyle check. At ito ang utos ng Pangulo. Miyerkules ng umaga, Agosto 27, tahimik ang paligid ng Malacanang pero may malakas na pasabog si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng opisyal sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nagsalita na po kasi ang Pangulo. Kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Lahat na may involved, patungkol muna sa flood control projects na maanumalya. Kung iniisip mong mga malilit lang na tao ang tatamaan, nagkakamali ka dahil ang unang titirahin ay DPWH mula tauhan hanggang matataas na opisyal, pero hindi lang sila, kasama rin pati mga lokal na opisyal na nakakialam sa proyekto. At walang kawala. Isipin mo ito habang iniimbestigahan ang records ng DPWH, nakabantay din ang COA, BIR, Customs, LGUs at iba pang ahensya. Therefore, hindi lang isang mata ang nakatutok, isang buong network ng ahensya ang sabay-sabay na sisilip. Walang timeline ang ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos pero malinaw ang direksyon, may makakasuhan, may mapaparusahan. Magdidimanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa sampa ng kaso. Ang mensahe sa lahat, kung isa kang opisyal na hindi marunong matakot, baka ito na ang reality check mo dahil ang utos na ito ay hudyat na seryoso ang Pangulo. Therefore, oras na para gumawa ng tama. Pero kung inaakala mong isa lang itong press release stunt, maghintay ka dahil sa bawat paglipas ng araw, mas lalong humihigpit ang talikala ng lifestyle check. Ang tanong, kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-utos, kung ang DPWH at iba pang ahensya ay sabay-sabay mag-iimbestiga, kung ang mga flood control projects ay matagal nang ibinabaha ng anomalya, sino ang unang sisibakin? At higit sa lahat, hanggang saan kaya aabot ang lifestyle check na ito? Kung sa tingin mo'y malulusutan pa ito ng mga malalakas na opisyal, hintayin nating makita kung sino ang unang babagsak. Dahil kung may sisibakin si Pangulong Bongbong Marcos, siguradong hindi lang isa. Have mercy, O God. Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Lahat na may involved, patungkol muna sa flood control projects na maanumalya. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag at malalantad sa liwanag. Mga kaibigan, ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, sa kasamaan na umiiral sa sistema, sa ating gobyerno na dulot ng kasamaan, na dulot ni Satanas, naway kumampi tayo sa ating Panginoon Hesus lamang na siyang makapagliligtas sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang ilaw ng katotohanan.
Linisin niyo po ang aming puso, ang puso ng bawat lider at opisyal ng aming bayan. Huwag mo hayaang manaig ang kasakiman, kundi ang katarungan at katapatan. Gamitin niyo po si Pangulong Marcos at ang mga namumuno upang maging instrumento ng linis at pagbabago. At higit sa lahat, turuan niyo po kaming lahat na mamuhay ng may takot sa iyo, sapagkat ikaw lamang ang tunay na hukom at hari ng hustisya. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.